Okay, so good day. This is my activity number 1. So, yung gagawin po natin yan is yung number 21 to 24. So, okay, so let's start po tayo. So, dito po is dapat naka front view po siya. Okay, so shift lang natin. Mas maayos na angulo. Okay, so click natin yung polyline. Then gawa tayo dito ng start tayo dito. Yung length natin is 5. Enter. Yung height natin is 3. Another 5. Then 3. Then C close natin. Okay, so meron na tayong punta tayo dito sa isometric. Extrude lang natin to. Okay, so extrude natin. Extrude natin ng 1. Sala. Okay, so extrude natin ng 1. So, balik tayo dito sa front view. Magawa tayo ng 1 by 1 na square. So, click lang natin yung polyline. 1, enter. Then, click muna natin yung auto mode. Then, 1, enter. Then, dito naman, 1, enter. Then C close. Escape. So punta tayo sa isometric. So yung gagawin po natin dito is i-press pull lang natin. So okay, so i-click lang natin yung tatanggalin na natin yung sobrang na line dito sa taas. Click natin dito. Lang. Click natin yung object na to, then shift, click dito sa box, then tanggal, delete natin. Okay, so yung gagawin naman natin, yung kulang natin is dito naman, click tayo ng polyline. Then, yung height natin is 1. Enter. Yung length natin, 2. Enter. Then, another 1. Then, C close. So, punta tayo sa isometric. Yung gagawin natin dito is i-press pull ulit natin. Okay, so press pull. 1 lang yung length nya. Okay. So, tapos na tayo sa first sa 21 na drawing. So, proceed tayo sa 22. Okay, so click lang tayo ng polyline. Dito tayo sa gagawin natin tong top view. Okay, so shift lang natin para mas makita natin yung angle. Okay, so ganyan. So, click tayo ng polyline. Gawa tayo dito ng starting point. Click natin yung height nya is 3. Then yung length nya is 1. Enter. Then another 3. Enter. Then C close.
Okay, so then punta tayo sa isometric. Extrude lang po natin to. Click natin yung object, then extrude. Ang height niya po is 3. Okay, so punta tayo sa top view. Balik tayo dito. So yung gagawin po natin dito is shift lang natin para sa ganitong angle. So, gagawa tayo ng another na polyline. So click natin dito. Click 2, enter, then 1, enter, another 2. Okay, so C close. Then punta tayo sa isometric, shift natin, then press pull lang po natin to. Press pull natin ng height na 4. Okay, so shape natin. So dito ulit tayo sa top view. So para mas madali, ikakopy lang po natin yung object na to. So enter. Then hawakan natin dito. Dulo, then okay, so tapos na po tayo sa pangalawang object. So proceed po tayo sa pangatlong object, sa number 23. Okay, so gawa lang ulit tayo ng polyline. Okay, so punta tayo sa front view. Okay, so gawa tayo ng polyline. Starting point, line natin is 4, enter. Height niya is 3, enter. Then 1, enter. Then dito 2, enter. Another 2, enter. Another 2. And 1, enter. Then 3, enter. Then close na natin. Okay, so punta tayo dito sa isometric. I-extrude lang po natin itong pangatlong object. Extrude natin na 4. Okay, enter. So punta tayo sa ilipat natin siya ng top view. Okay, so ganyan. So gagawa tayo dito ng square na 1 by 1. So click natin yung polyline. Enter. Another one. Then C close natin. Okay, so kabila naman, polyline. 1, enter. 1, enter. So 1 by 1 lang po siya. Then C close. So punta tayo sa isometric, i-extrude, i-press pull po natin siya ng height ng 1. Okay, so press pull, click natin to, then 1, enter. Okay, sa kabila naman, press pull, click natin to, so 1, enter. Then balik tayo sa top view. Alisin natin tong
Sobrang good. Shift natin, click natin sa box. So, delete. Okay, so tapos na tayo ng third object. So, proceed tayo sa number 24. Okay, so sa number 24 is left view po tayo. Palitan po natin to ng left view. Okay. So, shift lang natin. Then, ay, hanapin natin yung maganda angle. Okay, so gawa tayo ng polyline.